We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Mga balita ang aton tutukan sa One Western Visayas. Iloilo City posible ipaidalom sa state of calamity kung magapadayon ang problema sa kakulang sang tubig tungod sa dry spell. Clearing operations sang bitaw, mas ginpasangkad pa sa Bacolod City, lakip sa mga ginclamp service vehicle sa isa ka ahensya sang gobyerno. 51st Iloilo Guimaras Paraw Regatta Festival formal na ginbuksan, mas ingrande nga selebrasyon lauman. Mga beach party liwat na ginpasugtan sa isla sang Boracay pagkatapos sang 6 ka tuig. Talakayon sa GMA Regional TV interviews, mga nagahimo ang nagagamit sang piki nga PWD ID sa Bacolod City, ginapaandaman sang LGU. Ini ang GMA Regional TV 1 Western Visayas. Mayong hapon, ini ang One Western Visayas, masaligan, sadsaran, sang kamatuoran, kagwala sang ginadampigan. Ako si Jethro Charlatan, live sa GMA Iloilo Station. Mga dulong sa inyo sa pinakadako at komprensibo, nga mga balita sa Kabisayan nakatungda. Ako sa Ilan Prietos, live diri sa GMA Bacolod Station. Mga kapuso, Iloilo City posible ipaidalom sa state of calamity kung magpadayon ng problema sa kakulang sa tubig tungod sa dry spell sunod sa LGU. Mga sa water rationing, ginapatigay na subong para sa mga konsumidor nga wala sang supply sang tubig. Pumuluyo, ginapanugyanan sa LGU nga magkinot sa ginakonsumo nga tubig. Garing balita ang ginitukan ni Kim Salinas live gikan sa La Paz, Iloilo City. Kim, manong latest? Jert Adrian, ginalauman nga sa katapusan sa Abril subong nga tuig ang maka-eksperyensya ang syudad sang Iloilo sang drought gani naghimo na sang nagkakaigong atikang ang local government unit sa paggaganhagan sang epekto sang El Nino sa mga Ilonggo. Ginpahayag sang Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration nga yara na karon sa dry spell ang syudad sang Iloilo tubtob sa katapusan sang Marso. Sa assessment sang Pag-asa, below normal ang rainfall conditions sang syudad halin Setyembre 2023 tubtob Enero 31 subong nga tuig. Ginapananaw sang Pag-asa nga sa katapusan sang Abril maga-eksperyensya ang syudad sang drought o kunang tuman na kanubo sang average rainfall sa syudad. Hindi pa makabig nga kritikal ang supply sang tubig sa syudad bangod sa Iloilo City Disaster Risk and Management Office, may 71 million liters pa nga supply sang tubig kung ikumpara sa 65 million liters nga demand sang tubig sa Iloilo City. Apang may posibilidad nga magdeklarar sang state of calamity ang LGU kung magpadayon pa ang kakulang sang tubig. According sa assessment, until May pa ini siya. So we continue to monitor ang sitwasyon sa aton ng mga kabaranggayan. Sa subong, wala pa sa may nabaton ang CDRMO nga concerns gikan sa barangay. Pila sa mga konsiderasyon sa pagpaidalom sa syudad sa state of calamity kung 15% sang populasyon ang nahalitan, 30% sang palangabuhian ang naguba kag madamo pa. Kag ini ang hindi pa makita sang CDRMO subong. Bangod sa sitwasyon, nagahimo na sang mitigating efforts ng Iloilo City LGU agud mapahagan-hagan ang epekto sang tig-ilinit. Isa diri ang pagpatigayon sang water rationing sa mga water suppliers sa syudad sa mga konsumidor. Ang pagnilang nila ginapangayong abulig sa amon is to ensure na may mga tangke ang mga kabaranggayan kag sa mga schedules nila ready ang barangay na mag-receive. Naghatag naman sang commitment ang business sector sunod sa Iloilo City Local Economic Development and Investment Promotions Office sa pagkinot sang tubig. Ang mga different businesses have already adopted man sa mga rainwater harvesting. They use also rainwater and then they have also installed facilities nga ang use ng water is minimal lang. Ginpabaskog man sang syudad ang regulasyon sa mga commercial water dealers sa pagmonitor sang kadamuon sang groundwater extraction. Wala naman tuman yan apektuhan sang dry spell ang mga mangunguma sa syudad bangod temprano pa sila nga nagpananom kag nag-ani sang ila patubas. Wala kita yan naapektuhan sa agri-sector masyado as of now
And as of November, early man sila nga nagtanom na sang high value crops, meaning mga utan. Ang ini nga mga refilling station kag laundry sa Molo, Iloilo City nagapanghanda naman sa epekto sang El Nino. Suno sa sekretarya sini, nakulbaan man sila sa posibilidad nga magsira ang ilang negosyo bangod wala na sila sang kuhaan sang supply sang tubig. Jerd, kampanya sang Iloilo City LGU subong nga El Nino season amo ang Rise Against Drought ukon ang kabuhi, luwason, tubig tipigan kag Ilonggo proteksyonan ko sa diin may mga information kag education campaign nga patigayunon sa pagtudlo sa mga pamaagi sa pagpreserbar sang tubig sa tagsa Kapanimalay. Jerd? Madamo gid nga salamat sa update Kapuso Kim Salinas. Samtang mga puso sa Bacolod City naman gadalaan gatuslaw ang ginahimo parkingan sa mga may transaksyon sa Hall of Justice ginhawanan na sang bitaw. Samtang service vehicles sa isa ka ahensya sa gobyernong lakip sa mga ginklang. Karing balita nga aton gintutukan. Sa tunga sang masugod nga kampanya sa LGU kontra illegal parking sa syudad, wala nakasalbar pati mga nagapwesto sa gwa mismo sang Hall of Justice. Ginsampulan sang bitaw, masalakyan sa mga personal sang talatapan, mga salakyan sa abogado, mga sports car, kag syempre wala man nakaluwas ang isang government vehicle. Kabugusan nga 25 ka mga salakyan ang ginpang clamp. May 15 ka mga tricycle, kag motorsiklo, kag e-bike nga ginpang kuha man sa lugar. Pamatuod din sa alkalde nga seryosong LGU sa sining nga kampanya. Suddenly, tanan nga tao daw react sa niya ito nga towing and clamping. But my question is, we're trying to solve a problem, and that problem is traffic. Did it solve it or not? Bangod, nakaangkon sa nagkailan nga reaksyon o operasyon sang bitaw, ginatag sang tagpamunos sini nga ginasunod lang ang ordinansa sang syudad. May diretsyo ang Bitaw Authority. May diretsyo kami mag-adjust sa maskin diin nga dalan sa Bacolod under the law. Bali sangayon sa aton sa amon function kag sa amon layi sa lokal nga mga ordinansa nga like sa Ordinance 338 to be specific. No nga kung may congestion sa isa ka area, we may act upon it. Subong talalupang do na ang mahawan nga dalan kag madasig nga dalagan sang trapiko sa lugar. Yang ginakabing isa sa mga highly congested areas sa Bacolod City. Ginatunan pa sang LGU nga himuon nga parking area ang bakante nga lote sa tabok sa Hall of Justice. Opo, Kiril Gasilio, Adrian Prieto, Western Visayas. Babu sa lalaki naman nga nagatindog lang sa waiting shed, patay sa gitiro sang wala pa makilalaan nga mga sospetsado. Nakatutok Aileen Pedreso. Nasapuan sa sining waiting shed sa corner sa Corazon Aquino Drive sa Barangay Takuling, Bacolod City. Pasado las 4 Sabado sang kaagahon ang isa ka lalaki nga may mga igo sa lawas, tugas ang pagkaluthang. Suno sa pila ka nakasaksi nga malapit sa lugar, 4 ka asod-asod nga lupok ang ila nabatian antes na sapuan ng biktima. Nakabati kami lupok. Pagwa namon, kita lang namon ang gaurayad ng biktima sa may waiting shed. Nabdan pa sa mga ini ang duha ka mga lalaki sakay sa motorsiklo nga madasi nga nagpalagyo padulong sa dulhugan nga parte sang barangay halin sa waiting shed kung saan inasapuan ng biktima. Hindi man kuno pamilyar sa ilang biktima. Hindi ma'am, bago lang namon nakita din. Nagapadayon pa ang investigasyon sang kapulisan sa posible motibo sang mga sospek. Ginapadalman pa kung konektado ang krimen sa record sang utod sa biktima. Kiba naton nga ang iyagali nga utod is na dati may kaso nga 9165 man. So ginalusisa naton kung bala may kilabtanan ini. Magluwas sa illegal nga droga, imbestigaran man kung posible may kahilabtanan ang trabaho sini sa isa ka BPO company. Upod Geruel Bangoy, Aileen Pedreso, Western Visayas. 40 anyos nga lalaki ginapahayag nga nalumos sa suba sa Zaraga, Iloilo. Biktima ginapasuni nakainom sa makahulubog nga ilimnon antes maglangoy upod sa mga kaupdanan sini. Si Kim Salinas nakatuto. Ang tuyo nga magsinadya nagresulta sa trahedya. Ini matapos ginpahayag na lumos ang 40 anyos nga lalaki sa suba sa Zone 2 Barangay Balod, Zaraga, Iloilo, Domingo sang aga. Suno sa kapulisan, ginkilala ang nalumos nga si James Castellano alias Pandoy nga taga Barangay Dungsol, Pototan, Iloilo.
Nag-inom-inom pa kuno ini upod sa mga kaupdanan sini sa obra sa nasambit nga barangay Sangaga sang naghagaday nga maglangoy sa suba. May mga kaupdanan ini siya nga naglangoy, halin ini sila diri sa may balay ni Roger Camayodo sang nagpamista sila kahapon. So okay na sang aga, nag-decide sila daw samtang tapos na to shot o nakainom-inom, nag-decide sila nga magkadto sa may suba para magpaligo. Sunod sa upod sini nga si Raven, samtang nagalangoy sila, nagsalom si alias Pandoy kag wala na makabutwa. Ilaman inigid pangita, apang tuman kadalaw mang tubig sa suba. Hubog na gid siya nga sinubog na gid siya damo na nainom nila. Sang uli, naglangoy siya parayo sa amon. Nagsalom sa garing way na sa kabutwa. Kin lagas pa namon, kin salom namon garing hindi namon kaya kay tama gid kadalo. Nakalisensya pa sa ila pamilya ang biktima sunod sa mga sini nga magpamiesta. Masamigid man nga nagainom ang biktima. Kung saan alalayan pa nanay, hubogan na kung saan basta hindi naman kaya guro magalangoy, hubogan mo. Yayuhan pa ni nanay kung saan. Batunon lang namon eh. Batunon lang namon kung anong madangpa na eh. Karon parayon pa ang search and rescue operation kay alias Pandoy. Upod kay Cirilo Renduque, Kim Salinas. One Western Visayas. Mapuso sa Negros Occidental naman, mga residente gin-evacuate bangod sa serye sa enkwentro sa tunga sang militar kag mga ginapatihan rebelde nga grupo sa syudad ng Escalante. Nakabalik na sa ilang mga panimala. Yaring balita ang tukan na Eli Pedreso. Nakabalik na sa ilang mga puloy-an sa Sabado ang kaping 400 ka mga residente sa barangay Pinapugasan, Escalante City, kag barangay San Isidro sa Banwasang Tuboso, nga gin-evacuate bangod sa serye sang enkwentro sa militar kag New People's Army sa sitio Mansulao, barangay Pinapugasan, Escalante City, Negros Occidental. Sa amuman nga adlaw, ginpapanaog na sa militar halin sa encounter site ang bangkay sa 3 ka mga napatay nga mga miyembro sa rebelde nga grupo nga sanday alias Jandy, alias Michael, kag alias Jose. Na-recover man ang war materials nga ginapatihan, ginapanag-iyahan sa mga ini. Dapat wala unta ato operation sa sistema ubos na to mga remnants pa no sa Northern Negros. Ang 3 ka mga pilason sa bahin sa militar, pati ang isa ka CAFGU member nga wala naging pangalanan, ang yara naman sa estable nga kondisyon sa ospital. Madumduman nga nagpatigayon sa airstrike ang militar base sa assessment sa lugar kag sa na-recover nga war materials nga ginapanag-iyahan sa mga rebelde. Sa opisyal nga pahayag ng pagwa ni Escalante City Mayor Melesio Yap Jr., hugot sini nga ginakondenar ang presensya sa rebelde nga grupo sa lugar. Nagapanawagan man ini sa mga residente nga padayon nga magkooperar sa otoridad. Nagapadayon naman ang hugot nga pagbantay sa militar sa encounter site, pati na sa kaiping nga mga barangay sa palibot sini. Ang aton ng termino is amuhin na ang epekto no, sa community. Pag mayara present sa armado sa lugar natin. Kaya siyempre, ang aton ng mga kasatalawan, they will pursue no, yung mga armed rebels. Upod kay Ruel Bangoy, Eileen Pedreso, One Western Visayas. Ini ang GMA Regional TV 1 Western Visayas. Good news sa mga motorista, buwas February 27 maganubo ang presyo sang gatong. Base sa projection nga ginpagwa sa mga oil company, magalabot sa 95 sentimos ang posible mabuhin sa presyo sang kada litro sang diesel. Yara naman sa 70 sentimos ang igabuhin sa presyo sang kada litro sang gasolina. Ang kerosene maganubo naman sang piso kag 10 sentimos kada litro. Mapuso lalaki naman patay matapos mabunan sa komisyon niya naglutad sa isa ka birthday party sa Banwasang Santa Barbara, Iloilo. Pakay sa sininga nagtambag sa kinagamo kritikal. Nakatutok, Zen Kilantang Sasa. Dugoon kag nagakayaon sa duta ang magpakaisa nga Sunday alias Jeff kag alias Mel matapos nga makaangkon sang pilas sa barangay Balibagan Este, Santa Barbara, Iloilo kagabi. Sa baylo nga magsinadya kuntani nangin makahalanusbo ang hitabo matapos mabunan sang 8 ka beses si alias Jeff nga gintunaan sang kamatayon sini. Samtang pilas naman sang pagkatiro sa mata ang naangkon ni alias Mel. Nahibaloan nga may birthday party sa lugar sang natabo ang insidente. Istorya sang iloy ni alias Mel nakibot na lang siya kagabi sang magkinagamo. Istorya
Parehas ang iyahimata, nakalabay si alias Jeff sa lugar, kag nang haras sa mga bisita, kag nang taya-taya sang pusil. Nagalalain naman ini bangod hinablos man sini si alias Jeff, kag nadalahig pa ang iya bata. Natiruhan, badi-badi tanda git karang magpakaisa, mayag git tanda karang kalantawan ay anda kamali tos piak no. Permi tanda ga kita ay. Isirutan nato nag-ulo-ulo nga dari andan uli abe pinakainyo hubog. Ipetian mo timo hay hubogan hindi mo makuha ng rason ka isa kag isa hindi bla. Sunod sa pila ka residente sa lugar, may isa kalupok sila nga nabatian kagabi apang nagpaiway na sila nga magpa-interview. Base sa investigasyon sang kapulisan, posible daan nga hiligutan ang rason sang krimen. Hindi pa matumod kung sino ang nakabunok patay kay alias Jeff, samtang nagtambag naman si alias Mel nga padayon pa nga ginabulong sa ospital. Nagpadalman rin nato no may mga all grudges ni sa unang katabo within sa ila pamilya. So amo na siguro kagabi nag-trigger because of the elementos sang ilimnon kag amo to kagabi pinokutay sila dito. Na-recover sang kapulisan sa crime scene ang kutsilyo kag 38 caliber revolver. Padayon pang investigasyon sa nagluntad nga insidente. Upod kay Cirilo Randuque, Zen Kilantang Sasa, One Western Visayas. Mga kapuso, kaso sa dengue sa probinsya sang Iloilo subong 2024, talalo pang doon ang pagsaka. Mainit nga panahon ginatudlo nga kabangdanan sang mataas nga numero. Ini ang gintutukan ni Zen Kilantang Sasa. Ginasunod sa pagpanglimpyo ni Mary Grace ang ila ug saran agud masiguro nga hindi pag-istaran sang lamok nga pwede magdala sang dengue. Ang ila palibot ila bina nga may 3 ini ka kabataan. Nasunod ko makadabok yung kanal ko kay kilid ka kanal ko ang balay namon. Siyempre kay may gamay man ko. Madabok-dabok la kada hapon. Gastak na ng tubig sa siyempre matanan nga basura sa kanal. Kumalin Enero 1 tubtub Pebrero 17 subong nga tuig, nalista sang Iloilo Provincial Health Office ang 251 dengue cases. Mas mataas ini kung ikumpara sa amuman nga tion sang tinalikdan nga tuig kung sa diin na record ang 228 ka kaso. Nagapanguna ang Banwa sang Oton nga may 22, Pavia nga may 16 ka kaso, ang Pasay City kag Dumangas may 14 ka dengue cases. This is 10% higher when compared to the same period of 2023. Kag sa aton nga morbidity reporting week, may ara na record nga 72 new cases. Isa na ang na-record nga napatay sa probinsya bangod sa dengue. Ini ang anong katuig nga bata nga lalaki halin sa Banwa sang Miagaw. Because siguro sa mainit nga panahon, ang family nag-store sila sang water bala mamaw sa mga container. Dito nakita naman nga may mga pitok-pitok sang lamok. Ginapabaskog naman sang Iloilo PHO ang kampanya sa away sini kontra dengue. Predict nato no kay man balantaman nga basta El Nino gani nga season madamo man nga kaso ga increase pagid na ang kaso sang dengue gani mas careful kita subong ipa-strengthen ginato ng aton nga 4S strategy, most especially ang search and destroy breeding places. Upod kay Marvin Lauderes, Zen Kilantang Sasa, One Western Visayas. Mga kapuso, 51st Iloilo Guimaras Parao Regatta Festival formal na nga ginbuksan. Parao Regatta Festival 2024, lauman nga mas matahom sunod sa presidente sang festival sa ginhiwat nga opening ceremony. Ini ang gintutukan ni Kim Salinas. Lauman ang masing grande kag mas matahom nga pagsaulog sang Iloilo Guimaras Parao Regatta Festival subong nga tuig. Ini ang pasalig sang presidente sang festival kadungan sang opening ceremony sang Domingo. Suno kay John Lex Bayombong, ginekspektar nila nga magdamo ang magatambong mangod sa mga bagong events nga gindugang kaangay sang beach body kag aquathlon. Aton nga expectation subong kay mas dako, mas damo activities. So gi-expectar kita sang madamo nga Ilonggo nga magakadto sa aton nga festival. Ginekspektar man mas madamo ang magapasakop sa highlights sang selebrasyon nga amo ang Parao Main Race. Sunod sa chairman sang festival, kinahanglan mag-intra sa slalom race sa Pebrero 29 antes mangin partisipante sa main race sa Marso 3. 7 naman ka competing groups ang nagkumpirmar nga magpasakop sa sinamba sa regata kag may sorpresa nga dapat bantayan ang mga Ilonggo. Lakip sa aktibidades suno kay Bayombong ang pagtanyag sa manamit nga pagkaon bilang papatuod
sa Iloilo City nga Creative City of Gastronomy. May paraw regata job fair man nga pagahiwaton sa Pebrero 28 kag Food Fest sa Marso 1, sumugod las 3 sa hapon, kag Lechon Contest sa Marso 3. Nagapang-agdaman ang Miss Iloilo Paraw Regata 2024 sa mga Ilonggo, ilabi na sa mga pamatanon nga tambungan ng oldest sailing event in Asia bilang kabahina sang kulturang Ilonggo. As early as children pa sila, kids, they have to indulge themselves sa immerse sa amo nga klase sang kultura nga very homey, very Ilonggo as well. Upod kay Cirilo Renduque, Gibbs Salinas. 1 Western Visayas. Handom sang K-pop girl group nga Twice nga magpangibabaw sa Billboard main chart sa pagpagwa sang bago sini nga album. Ang grupo nga ginatapuan sang siyam ka mga miyembro, ang isa sa mga nagduso sa global K-pop phenomenon sang ina nag-debut sang 2015. February 23, sang ginpagwa sini ang album nga may titulo nga With Youth. Ang Twice ang nagapatigayon subong sang ikalima sini nga world tour nga may schedule sa Mexico City kag sa Las Vegas sa Estados Unidos, Sao Paulo sa Brazil kag sa Kanagawa sa Japan. Napunan sang duag ang ika-26 nga Lunar New Year Parade nga nasaksihan sa Chinatown sa New York, USA. Linibo ang nagselebrar sang Year of the Dragon, kung sa diin, ginpatigayon ang tradisyonal nga layon kag dragon dances, musika kag mga palupok. Ang hilikuton ang ginbuylugan sa mga opisyal sa New York nga nagdayaw sa Chinese community sa syudad. Manag 20 years na sa show business si ultimate star Jeneline Mercado. Gani halos na rin nga faces ang life ni Jen na saksihan na sang fans. Humanin sa nagdaog ni sa first season sang Starstruck sa nagkalain-laing nga mga roles sa series, tubtob nga siya ang naginisa na ka-mom. Proud nga gin-share sini ang series of photos sang iya growth sa GMA Network. Malantaw karon si Jen as Angela sa Love Die Repeat kaupad ni Sian Lim bilang Bernard kada 8:50 p.m. sa GMA Prime pagkatapos sang Black Rider. Ginpamatunan naman ni Sixto nga isa siya ka future heartthrob like his dad. Sa iya photo sa IG ni Dong, wala na punggad sa netizens nga appreciate ang ila similarity. Like father, like son ang comments ng fans. Yari naman ang mga eksena nga hindi mo dapat mamiss sa Black Rider. Si Calvin hindi mabaton nga hindi siya anak ni Edgardo. Sino ba lang yung matod nga amay? Ano ang pagtimalos nga yahimuon? Inakagiban pa nga mga intense nga eksena bantayan sa Black Rider sa GMA Prime pagkatapos sang 24 oras. Ini ang GMA Regional TV 1 Western Visayas. Mga puso, subong Lunes ang issues ng PWD-ID sa Bacolod City. Tutukan ta sa aton GMA RTV interviews. Mga puso, tutukan nato na ang mga nagkalain-laing itikang kagpamaagi sang DSSD o Department of Social Services and Development sa Bacolod City LGU agud masigurado nga wala maskin isa ka person with disability ang maapektuhan sa ginapatigayon nga transition period o phase gikan sa daan peke nga mga PWD IDs pakadto naman sa the QR code ng mga IDs sa programa sang aton local government unit. With us this afternoon is ang tagpamuno sang aton DSSD, si Ma'am Alma Gustilo. Mamayang hapon, welcome to the program. Hi. Hi, good afternoon. Ma'am, we are talking about 12,000. Anong matikang naton? Agud hindi mabutang sa ital-ital sa alang-alang nga benepisyo sang aton mga PWD in Bacolod City. As of now, start na magita since naglig sugod sa February, second week sa February, ang aton nga paghimo sa ID. So far, nami man ang flow nila and although medyo may kabudlayan sa una, but sa subong, matamat naman smooth ang patigayo naton sa transition. Ma'am, anong aton ayo sa publiko ilabinagid sa mga mahilig magpameke sang ilang mga idea aguti syempre gusto gid makabaton sang benepisyo maskin wala physical disability maskin hindi sakop sang privileges pinaagi sa aton nga PWD ID.
May ara na sila sa labton sa bata sa Layita under sa Republic Act 9442. Ang aton nga lay nagasugid ginaga-state na siya kung may mga makitanta nga nagagamit sa ID kag nagapameke may si falsification of public documents mas lang nga file lang ta kaso. And sinuma file sila kaso kami outright kung kita namon kag nakitanta kung sino gid ang produce ng peke nga ID. But however, for those nga nagakapyot na sang ID, nga may peke gali, di taman na sila mapersa kung sariin na nilang paubra, sino naghimo sila. So, what we did is, amo na siya, ginapabalik ta siya sa actual nga sa usual processing. What will happen right after we conclude the transition gikan sa daan pakadto sa Bago? The PWD ID nga may QR code na, so I hope amo na siyang magamit na gid and mo-honor na sa ato yung mga establishment. But again, for the meantime, for the time being, while nga on the process pa, for the time being, ang appeal namon sa atong establishment as well as atong persons with disability sa Bacolod City, be patient lang. Ang nanganon yung man ang aton nga syudad, kag ang aton nga opisina, kay we are trying our best para nga mangin maayo kag mangin smooth ang pag-deliver or paghatag naton kag pag-change kag ang transition period hindi sa siling amuna kabudlay kag kadugay. Maraming salamat Ma'am Alma Gustilo sa dason naman, and that concludes our GMA Regional TV interviews. Mayang hapon. Mayang hapon. Matapos ang anong katuig, liwat nang naging pasugta ng paghiwas ng beach party sa isla sang Boracay. Sang Sabado, Pebrero 24, ginpatigayon ng party sa bahin sang Bulabog Beach sa pagpanguna sang Malay LGU kung sa diin nagtipon ang pila ka mga turista kag nag-enjoy sa pagkaon kag pagsaot samtang nagatukar ang music. Sunod sa alkalde sa Malay, isa ka tuig nga ginpreparahan ang aktibidad nga nagatuyo nga makainganyo pa sang dugang nga mga turista ilabi na nga nagapakadto sa summer season. Madumduman nga sang tuig 2018, kadungan sang liwat nga pagbukas ng isla, ginmando sang Department of Environment and Natural Resources ang pagdumili sa mga aktibidad sa kilid sang baybay, lakip na ang pagparty sa tinutuyo nga maproteheran ang kalidad sang white sand sa lugar. Nagpasalig man ang LGU nga magapatigayon sang hugot nga monitoring sa pagbalik sang beach party. Mapuso No to Charter Change Coalition panay nagmarcha sa pagpamatok sa Chacha kag pagkomemorar sa ika-38 nga People Power Revolution. Isang grupo nagpatigayon man sang rally batok sa kahiwata. Nakatutok Kim Salinas. Nagmarcha ang mga miyembro sa mga progresibo nga grupo halin sa Haro Plaza pakadto sa Iloilo Provincial Capital bilang pagkomemorar sa ika-38 nga anibersaryo sang People Power Revolution kahapon. Sa ginpatigayon nga rally, ginpabutyag man sa mga ini ang pagpamatok sa ginaduso nga charter change o kan pag-amyenda sang konstitusyon paagi sa People's Initiative. Di asasubong ang itsura sang diktadorya amo ang pagduso sang charter change nga ini para man i-preserve sang mga Marcoses ang ila kaugalingon sa aton man nga sa puder man ni same man nga sang natabo sang pila ka tuig sang 1970s. Kadungan sa rally sa mga progresibo nga grupo, nagtipon man ang mga miyembro sa Alliance for Peace, Environment and Sustainability panay nga baliskad naman ang pananawan sa natabo sa EDSA sang 1986. Kami nagapati nga ngingin sa People Power Revolution, disenyo sang CPP upon sa mga terorista para patalangon ang pamisaron sa mga pumuluyo sa matutuod nga interes sinisang sini nga mga grupo. Samtang ginapatigayon ng mga rally, naka-standby man sa lugar ang 25 ka mga kapulisan para magpasiguro sang kalinong kagkatawhay. Sa Bacolod City naman, nagpatigayon man sang rally ang mga katapos sang Federation of Urban Poor o kon FEEDUP. Kadungan sa pagdumdum sa anibersaryo sang EDSA People Power Revolution. Nagpatigayon man sang wreath-laying rite sa monumento ni Anay Senator Benigno Ninoy Aquino Jr. sa Dalan Araneta. Ginpangunahan man sang People's Coalition for Democracy Negros ang pagmarcha sang mga multi-sectoral groups sa probinsya. Magluwas sa pagdumdum sa EDSA Revolution, ini ang nangintion man sang ila pagpakita sang pagpamalabag sa ginaduso nga charter change. Kim Salinas, One Western Visayas. Mga
Kapuso, hindi maka-eksperyensya sa malaing nga tiyempo ang Western Visayas, apisar nga may duha ka weather systems ang nagaapekto. Hangin amihan ang mas mabatyagan sa Luzon, samtang padayon naman ang pagluntas ng easterlies kag thunderstorm sa iban pang nga bahin sa pungsod. Base sa datos ng Metro Weather, may tsansa sang lapta-lapta nga ulan sa Aklan, Capiz kag Negros provinces tungod sa localized thunderstorms kag easterlies. Posible man ang ulan sa iban pang nga bahin sa pungsod, ilabi na sa Mindanao. Kapusong inutos naman sa Mapo Red Robins ang Perpetual Junior Alta sa score nga 72-71 para makaupod sa tatlo ka teams nga nagapanguna sa team standings ng NCAA Juniors Basketball Tournament. Sa pareho nga 5-win lost record o kung 5-1 win-loss record kaupod sa Red Robins ang Perpetual Junior Altas. Kaya ang Letran Squires ka naglutos naman sa EAC Brigadiers sa score nga 83-69. Upod sa tatlo sa top 4 ang San Sebastian Staglets nga may 4-2 win-loss card. Nagapangulihin naman ng LPU Junior Pirates kag Arellano Braves sa pareho. Ukon nga pareho nga may isa kadaog kag 5 kapierde. Sa aton mga puso diri sa Western Visayas kag subong man, sa aton mga puso abroad, madamo nga salamat sa pagtutok. Ako si Eden Prieto. Kapuso, mag-isa kita kagibaluon ang mga balita tungod Local News Matters. Ako si Jethro Charlatan, ini ang One Western Visayas, bugos nga puwersa para sa mas dako nga misyon kag mas masangkad nga pagserbisyo sa pungsod.